panalangin ay ang habag at ang awa ng Diyos ay maranasan ng bawat isa. Alam ko po na kayo po ay nakantabay sa gawain ito. Tinig ng pananampalataya at pag-asa at ang ating midweek service ng TJFM family. And I do believe that every one of us is touching by the Holy Spirit. Sa inyong mga pinatatayuan, sa inyong mga upuan, sa inyong mga tahanan, ang ating Panginoon ay naglulugod sa pagiging masunurin nating mga anak niya. Doon makikita ang tunay na pagiging lingkod at anak ng Panginoon kung maipapakita natin tayo sumusunod sa mga namamahala sa atin. At ito ang dahilan kung bakit binigyan po tayo ng civil government ng Panginoon upang ang ating pong kapaligiran, katulad po sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito, sabi ng iba, lumalala, dumadami at padami pa ang biktima at tinatamaan ng COVID-19. Nakalulungkot isipin, subalit sa kabilang banda, ako naman po'y naniniwala at nananampalataya na mas marami ang tinatamaan ng salita ng Diyos at ito'y tumitimo sa bawat puso ng mga tao sapagkat ang salita ng Diyos ay patuloy na buhay sa mga puso at sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. Sa sandaling ito, saan man kayo naroroon, una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa mga tao, sa mga pastor, sa mga kapatiran ng TJFM family, mga elders of the church, mula sa Bicol, Batangas, Quezon, Camarines Sur, Makati, sa Pasay, sa Cavite, sa Mindoro, sa Malabon, sa Tagkawayan, hanggang sa Masbate. Saan man kayo naroroon, hanggang sa Baguio, ako'y nagpapasalamat sa inyo at maging dito sa Batangas area. Dahil ang panalangin ninyo ay nakakaabot sa iba't ibang dako. Isa kayo sa nananalangin upang huminto na ang ating pong pinoproblema patungkol sa COVID-19. At sa mga sandaling ito, kung di po ako nagkakamali, ay pangatlong linggo na tayong naka-quarantine. Subalit sa kabila ng lahat, nararanasan natin na ang Diyos ay hindi nagpabaya sa bawat isa sa atin. Kagaya po nung una kong tinalakay sa inyo, tinignan po natin kung ano ang positibong naging kaganapan ng ating pagkakaroon ng family quarantine
sa kanilang mga tahanan. Number 1 ay lalong umigting ang magandang relasyon ng bawat pamilya. Nagkaroon po tayo ng malalim na relasyon sa Diyos lalo. Yung ating pananalangin ay siyempre dumami, humaba, at maraming oras at panahon ang iginugol natin upang tayo'y lumapit sa kataas-taasang Diyos. Gayon din, nabawasan ang ating interesado sa makasanlibutang gawain at ang pagiging materialistic ng tao ay huminto. Gayon din, nakita natin na napakaganda ng nangyari sa ating kalikasan. Sabi nga po ng iba, ang ating Manila Bay sa Manila ay parang Boracay. Dahil sa linis, dahil walang polusyon, gayon din ang nalalanghap na sariwang hangin. Ilan lamang po yan sa maaaring sabihin natin na positibong naging bunga ng pagkakaroon ng self-quarantine. Hindi po natin minamagnify na magpasalamat tayo sa corona dahil sa po ay isang ika nga ay masasabi nating sumpa or salot na pumipinsala sa sangkatauhan. Sangkatauhan dahil ang ating pong mga kababayan, kundi maging ang buong mundo ay balisa, tuliro, takot sa nangyayari, bunga ng epekto ng mapapinsalang COVID-19. Kaya naman, sa mga oras na ito, naniniwala ako na sa ating gawain para sa Panginoon ay makapagbigay ng kalakasan pa sa bawat isa. At pag-aaralan po natin, ano ba ang dapat natin gawin kapag tayo po ay sumusuong sa panahon na katulad ng nangyayari ngayon. Dito po sa sinasabi ng kasulatan sa Mateo 8, kabanatang 8, ang talata po ay 3. Praise be to God. Ito po ang sinasabi ng Matthew chapter 8, verse 23. Sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos, at halos matabunan na alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. 25. Kaya nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. 26. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. 27. Namangha silang lahat, at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya.
Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa lahat po ng mga kapatiran, sa lahat ng mga kaibigan, kamag-anak, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa live stream na ito, ako'y naniniwala na may mensahe ang Panginoon sa Miyerkules na ito. Sa mga nanood na kulang-kulang na 1,000 nung nakaraang linggo. God bless you more. At dalangin ko, ang Diyos ang magpala sa inyo. Ang hipo at ang pagpapagaling ng Panginoon ang lumagi sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nakikita mo po ang aking mga kababayan, ang mga kapatiran, anuman ang aming relihiyong kinabibilangan, hindi ito mahalaga sa mga oras na ito. Ang mahalaga po ay ang aming Panginoong Yesus ay kilalanin namin bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng aming buhay, bilang aming dakilang manggagamot. Sa mga oras na ito, anuman ang aming dinadalang mga nalalaman po namin na may Diyos kaming mahabagin at maawain at puno ng pag-ibig. Maraming salamat na sa mga sandaling ito'y binigyan mo kami ng pagkakataon upang muling magbulay-bulay ng inyong makapangyarihang salita. At halaan po ninyo na sa mga taong nanonood at matamang nakikinig at nakasubaybay sa mga sandaling ito, ang hipo ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa Kanya. Maraming salamat po sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon, Hari at tagapagligtas. Amen and Amen. Mga kapatid, mga dapat natin gawin sa panahon ng bagyo. At kinukonsider po natin na ang ating nararanasan ay isang bagyo, pagsubok na dumarating sa atin. Bagyo ng pagsubok. At ating titingnan ng isa sa mga pamilyar na himala ng ating Panginoon sa Biblia ay nagpapatunay na ang pag-aaral sa mahimalang pamumuhay ng ating Panginoon, hallelujah, pag-uusapan mga dapat nating gawin sa panahon ng bagyo. Praise be to God. Dito po, ang Panginoon ay hindi po nag-aaksaya ng himala. Hindi rin po siya gumagawa ng himala upang magmayabang lamang. Lahat ng himala na ginawa ng ating Panginoon, tandaan po natin, praise be to God, ay sa ating ikatututo, sa ating pananampalataya. Tandaan po natin, lahat ng himala ng Diyos, ng ating Panginoon, glory to God, ay may dahilan upang tayo'y matuto. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang makita natin ang paglalarawan ng bagyo ng buhay sa sangkatauhan o sa bawat isa sa atin. May bagyo po ng pamumuhay. Sa Kawikaan, Kabanatang 1, Talatang 27, sinasabi, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatna ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at dalamhati, pag-itingan. So ito po ang tinutukoy na bagyo ng pamumuhay. Na kapag tayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay,
dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. Bagyo. Ito ang mga nangyayari sa buhay na dumarating, mga kapatid, mga kaibigan, na nagbibigay ng lubos na paghihirap sa maikling panahon ng paghampas. Pangalawa ay ang tinatawag na bagyo ng pagsasama o yung relational typhoon. Ito po yung bagyo ng relasyon. In fact, sabi po ng awit kabanatang 68 o 69, tingnan po natin ang Psalm 69, verse 8. Ito po sa wikang Tagalog pa rin. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na di ako kilala. Bakit? Yung relational. Mayroon pong bagyo ng relational sa kanila, yung relasyon. Nakuha po natin. Ito ang bagyo ng relasyon ng tao sa kanyang kapwa-tao. Mga magkakapatid, mga magkakapwa-tao, magkakaibigan, kasambahay, halos hindi makilala. Kasi dumating po yung tinatawag na bagyo ng relasyon sa kanila. Pag-usapan natin maya-maya, bakit dumarating mga bagay na yan? Ano ba ang nangyayari dyan? At yung pangatlo, mga kapatid at mga kasama sa mga sumusubaybay, ay yung tinatawag na emotional storms. Pagkatapos nating maintindihan ng relational storm, at yung tinatawag na economic storm, ang buhay ay yung tinatawag namang emotional storms. Ito po ay palaging nakatago. Itong pangatlo. At maaaring ito'y nalilihim sa atin dahil ito po ay nasa ating loob lamang. Pero emotionally, may bagyo nang nangyayari. Yung loob natin ay mayroon ng ngit-ngit. Maraming pagkakataon, realize po nito. Sa magitan po ng takot. Ano po? Nandyan po yung takot. Maraming bagay. And the Bible says, sa tatlong bagay tungkol sa storm, storms of life. Kuha po natin. Storms of relationship and storms of emotions. Number one, ang bagyo po, dapat nating matutunan, ang bagyo ay hindi natin maiiwasan. Titing ko, ang bagyo ay hindi po natin maiiwasan. Storms in life are inevitable. Hindi po ito maiiwasan. Sa ayaw at sa gusto mo, darating ito. Ano po lamang ang dapat natin gawin, mga kapatid at mga kaibigan? Ang kailangan lamang po ay ating pong paghandaan. Sapagkat ito'y bahagi na ng buhay. Lahat ng tao ay dumaraan sa bagyo. Bagamat hindi po natin minsan at hindi madalas nating mahalata. Hindi lamang minsan, kundi madalas hindi halatang may bagyo na dumarating sa buhay ng bawat isa. Mayaman man o mahirap, may kaya man o wala, matalino man o mangma, may relihiyon man o walang relihiyon, lahat ay dumadaan sa bagyo ng buhay. Pero ano sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni St. James? Sabi niya sa Santiago chapter 1, mga kapatid at mga kasama, maliwanag, magalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya.
matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Santiago chapter 1 verse 2 and 3. Magalak tayo kapag dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Mga kapatid, tayo po'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Hindi baka sakali, kundi katotohanang dadaan ito sa atin. Dadaanan tayo ng pagsubok. Sigurado may pagsubok, may bagyo. Pangalawang dapat natin matutunan tungkol sa bagyo o sa pagsubok. Ang pagsubok o bagyo ay mahirap matukoy. Unpredictable. Storms are unpredictable. Hindi mo ito matutukoy o mahirap matukoy. Ito ay dumarating sa hindi direktang alam o hindi mo alam o hindi mo matukoy. Ano po? Sabi po ng talatang 24 ng teksto po natin according to Matthew chapter 8. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 8:24? Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos. Bumugso sa lawa. Without warning. Walang kaabog-abog, biglang dumating ang malakas na unos. Meaning, hindi mo matutukoy na parating ang bagyo. Bagamat sinasabi ng marami, meron na po tayong pag-asa, meron na po tayong mechanism, meron na po tayong para matukoy literally. Ano ho? Pero, naturally, at yung buhay sa ating pong nararanasan, hindi mo matutukoy kung kailan ang bagyo. Basta pinaghahanda tayo. Nakuha po natin. Kaya yung iba po, pumupunta sa mga bulang kristal, pumupunta sa mga manghuhula, para malaman ang kanilang hinaharap, kung mabuti ba, maganda ba ang kanilang kinabukasan, para magpahula, para pumunta sa mga manggagaway na siyang kinasusuklaman ng Panginoon. Ang Diyos ang nakakaalam ng iyong kinabukasan. By the way, yan po yung pangalawa, unpredictable. Una, ang bagyo ng buhay ay tiyak na darating. Pangalawa, ang bagyo o pagsubok ay mahirap matukoy. Pangatlo, mga kapatid at mga kasamang sumusubaybay ngayon, ang bagyo po o pagsubok ay hindi namimili kung sino ang pupuntahan niya, kung sino ang dadaanan. Hindi po namimili ang bagyo ng buhay. Ito po ay mangyayari sa mabuti at masama. Ito po ay mangyayari sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ito po ay mangyayari sa lahat ng tao. Kita po natin, kahit ang Europa, kahit ang Amerika, number 1 na. Naunahan na niya ang China sa dami ng biktima ng COVID-19. Kuha po natin lahat. 100 plus countries affected dahil po sa bagyo ng COVID-19. Ang bagyo po ay hindi namimili. Ang pagsubok ay hindi namimili. Nangyayari po ito sa lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 5. Allow me to open our Bible in Matthew chapter 5. Sabi po ng Matthew chapter 5, praise God, because verse 45, 5:45.
Ito po ang sinasabi. Upang kayo'y maging tunay na anak, Matthew chapter 5, excuse me. Okay. Tama po. Upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. It is written in Matthew chapter 5, verse 45. Pinapapatak ng Diyos ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ngayon sa ating midweek service, sa ating gawain, ay kung paano tayo makakalampas sa bagyo ng pagsubok na ito o pagsubok na ito. May mali pong akala tayo na akala lamang natin ang nakakaranas po ng panahon ng bagyo o pagsubok ay kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan o laban sa kalooban ng Diyos. Maaring magtaas po ng kilay ang marami ngayon kasi makasalanan na tayo. Kasi po, marami nang makasalanan ang Pilipinas, makasalanan ang ang Korea. Ano ho? Nakilala po ang Korea na mapanalangining bansa. Kung atin pong matatandaan, ang lalaki po ng South Korea. Ang bansang Amerika, in God we trust. Ano po? So, maling akala marahil ng marami ay yung pong nakakaranas lamang ng bagyo o ng pagsubok ay kung tayo po ay namumuhay laban sa kalooban ng Diyos. Ngayon po, revelation ng Panginoon. Sa teksto po natin mismo dito sa Matthew chapter 8, atin pong tandaan na nung dumating ang bagyo sa kanila, sila po ay nasa bangkat, nasa gitna ng at sila po ay papunta sa kabilang pangpang. Ang mga disipulo po ay nasa pagsunod sa Panginoon. Sila po ay nasa gitna ng pagsunod sa ating Diyos. Sila ay nagsasagwan, sila ay gumagawa para sa Panginoon. Sila ay sumunod sa Panginoong Hesus. Nang sinabi ng Panginoong Hesus na pumunta tayo sa kabilang ibayo, kahit gabi na, umangal sa kanila. Walang kumontra. Sumunod sila sa Panginoon. At sa kanilang pagsunod, habang sila ay naglalakbay, sinalubong sila ng malakas na unos, malalaking alon. Sila po ay nasa gitna ng pagsunod sa ating Diyos. So mga kapatid, mga kasama, it is a revelation from the Lord na hindi po lahat ng mga pagsubok ay bunga ng paglabag natin sa kalooban ng Panginoon. Maling isipin ng tao na kaya tayo nakakaranas ng pagsubok lamang ay dahil lamang sa pagsuway natin sa Diyos. Huwag naman. Kapwa Pilipino, marami tayong mga kababayan, marami tayong mga kasamahan sa pananampalataya, gumagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos, subalit naranasan din ang pagsubok. Kapo natin, nandyan po si Meshach, Shadrach at Abednego, nandyan po si Job, nandyan po si Daniel, nandyan po ang mga alagad ng Panginoon. Bawang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Excuse me. Nakaranas ng bagyo ng buhay. Nakaranas ng pagsubok.
Mga kapatid, sa harap ng bagyo, maaring sabihin natin, hindi po yung kalooban ito ng Diyos. Ha? Ito ba? Maaring maling katanungan. Ang magtanong po tayo, hallelujah, na kung tayo ay wala sa kalooban ng Diyos, kaya tayo nakakaranas ng bagyo ng buhay. Maaring ang magandang tanong ay, ano ang ating magiging response o ano ang magiging tugon natin pagdating ng bagyo o unos ng buhay? Yun po ang ating itanong. Ano ang magiging tugon mo pag dinatnang ka ng bagyo ng buhay? Kahirapan, sakit o karamdaman, problema sa pamilya, problema sa mga anak, sa asawa, problema sa trabaho, halos kulang na kulang pa ang iyong sinusweldo. Paano po natin yan haharapin? Samantalang ikaw naman ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Aring ang matamang katanungan, paano tayo humarap pagdating sa unos ng buhay? Sa harap ng bagyo, maaring tayo po ay masindak, magpanik, matakot, di po ba? Yun po ang nangyari doon sa mga disciple, sa mga alagad. Sila po ay nasindak, sila po ay nangatakot. Nakuha po natin. Maaring yan po ang ating maging response o maging ganapan pagdating ng pagsubok. O maaring magalit po tayo. Magtutulak po ito upang makagawa tayo ng ilang bagay. Magalit, manisi po tayo ng ating kapwa, o magwala po tayo pag may dumating na bagyo sa atin o pagsubok. Di ba? Yan po yung mga tinatawag na initial reaction natin. Paano tayo humarap? How to face the problem? Buha po natin. Sa harap po ng bagyo, maaari tayo mamahinga. Pumayapa po tayo. Maaring tayo po'y mamahinga pagdating ng bagyo. Tingnan po natin, nakalimutan ng mga disciple na si Jesus Christ ay kasama nila. Hindi po ba alam ni Jesus na may bagyo na darating? I believe God is all-knowing God. Si Jesus, naniniwala ako, alam ni Jesus na may parating na bagyo. Pero bakit tumuloy pa rin sila? Dahil gusto ni Jesus na matuto ang mga alagad niya. Gusto ng Panginoong Jesus na malaman kung papaano mag-react ang mga alagad niya pagdating ng bagyo sa buhay nila. Si Jesus, alam niya po yan na may parating na bagyo. Pero ano pong nangyari sa mga alagad? Nag-react po sila. Nagpanik po sila. Nangatakot po sila. Kapatid, minamahal, sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito, glory be to God, tandaan natin ang kalapitan ng Diyos. Napakalapit ng Panginoong Yesus sa kanila. Ganon din sa atin. Kahit may bagyo po tayo nararanasan, maaring wala ka ng pagkain ngayon, kakaunti na lang. Maaring bukas makalawa. Tapos total lockdown pa. Anong gagawin mo? Aburido na tayo. Magiging aburido. Tingnan po natin at tandaan po natin ang kalapitan ng Panginoon sa ating buhay. Huwag mong kalilimutan na alam ni Jesus ang lahat ng nangyayari. That's the reason why ano sabi niya, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Di po ba ano sabi niya rito? Ano kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananalig sa Diyos. Lahat ng tao ay may pananalig. At wala po akong nakita, mga kaibigan at mga kasama,
mga pastor at mga kapatiran, na mayroong salita ang Panginoong Yesus, nag-against siya. Nagsalita siya laban sa malaki ang pananampalataya. Wala po tayong mababasa sa Biblia na nag-against ang Panginoon sa mga taong malaki ang pananampalataya. Lagi niyang kino-question ang liit naman ng inyong pananampalataya. Kuhapon, laki-lakihan naman ninyo ang inyong pananampalataya. Kapatid, minamahal, habang nakaupo ka, huwag kang aalis, huwag ka pong magpupuko sa iba. Sa bawat salita na nabibitawan ko sa inyo, alam ko, may kilos at galaw ang Panginoon sa buhay mo. Sa panahon ngayon, sa kalakihan ng problema at pagsubok, bagyong dumarating sa buhay nating lahat, hindi lingid sa kalaman ng Panginoon ang nangyayari. Tandaan mo, napakalapit ng Diyos sa buhay. Do not fear. Do not be dismayed. Si Jesus ay nasa tabi mo. Sa panahon ng bagyo, panahon para mamahinga ka. Panahon para pumayapa ka. Si Jesus payapang natutulog. Ginising lang siya. Kaya ngayon, nakita niyo, payapa po tayo. Bakit? Kasama ninyo ang pamilya niyo? Kasama ay wala pong makakain. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng Panginoon. Ang isang anak, habang nagpapastidyo, hindi mo na binibigyan ng gusto niya, kaya siya nagpapastidyo. Bakit? Mamimihasa po yan. Mai-spoil yan. Anong sinasabi nating mga magulang? Tumahimik ka muna. Huwag ka munang umiyak. At kapag huminto na siya sa kanyang pag-iyak at sa kanyang pagtantrum, tsaka po ibibigay ang gusto niya. Ganon ang Diyos natin. Gusto niyang pumayapa muna tayo. Gusto niyang manahimik muna tayo at makinig sa gusto niyang gawin niya sa ating buhay. Gusto niyang ibigay natin ng buo ang ating puso sa Kanya at gawin natin siyang tunay na tagapagligtas. Hindi yung magpapanik ka, magagalit ka, maninisi ka kung sino-sino sisisihin mo. Ang gobyerno kung sino-sino. Kapatid, hindi po. No. Sa mga sandaling ito, kahit wala po tayong gawain sa kanilang mga simbahan, ngayon po nakikita, walang malaki, walang maliit na organisasyon. Walang mayaman, walang mahirap na simbahan ngayon. Lahat nasa kanilang tahanan. Lahat tumatawag sa Diyos. Hindi pera ang tinatawagan. Diyos ang tinatawagan. Walang negosyanteng malaki, walang maliit. Mahapon natin. Kahit mayaman, kahit mahirap, tinatamaan ng COVID-19. Kahit artista, kahit senador, kahit kabinete, wala sa posisyon sa ating gobyerno para ka maligtas. Wala sa posisyon ng pera mo para ka maligtas. Nasa posisyon ng paa mo at tuhod mo sa Panginoon. Kung luluhod ka, yun ang kaligtasan natin. Kung patuloy tayong luluhod, meaning magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Glory be to God. Kaya sa sandaling ito, mga minamahal, ang mensahe ng Panginoon, nararapat lamang na magtiwala tayo sa kakayanan ng Diyos. Huwag nating pangunahan ng Panginoon. Ang mahalaga, sumunod tayo.
Gobyerno naman po sinusunod natin. Kung talagang totoo po, pananampalataya, lumabas tayo. Ang gobyerno po ay nilikha ng Diyos para sa ating kapakinabangan. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Kaya yung sinasabi ng iba, nasabi nga po doon sa isang nabasa ko ay anong dahilan? Bakit tayo ay hindi susunod at di tayo magkakaroon ng simba? Ay sinabi lang naman ng gobyerno. Ay samantalang nung panahon ni Pedro na mababasa mo sa Aklat ng Mga Gawa, Panatang 5 ay hindi ang gobyerno. Kapatid, sila po ay pinahihinto para hadlangan ang Kristyanismo. Hindi po sa ngayon ang ginagawa ng gobyerno natin. Hindi po tayo inuutusan ng gobyerno para hadlangan at para pahintuin ang Kristyanismo, kundi para mahinto ang coronavirus para hindi mapinsa ang bawat isa sa atin. Iba po yun, kapatid. At marapat lamang na sundin natin. Sapagkat ang sabi ng Roma, Kabanatang 13, sumunod tayo sa lahat ng mga namiminuno sa atin. Sapagkat yun ang karapat-dapat. Lahat po ng namiminuno. Kapatid, kapag ginawa na po natin ito, wala po tayong takot. Wala po tayong dapat pangambahan. Ano man ang mangyari, kung tayo po ay makontaminate, nasa Diyos tayo. Basta sinunod natin ang karampatang pag-iingat na ibinibigay sa atin ng ating mga mahal na mga namiminuno sa ating bayan. Tapos, ganun din ang ating pamilya. Sundin mo ang iyong mga magulang. Mapapanatag ka. Hindi yung barkada dito, barkada doon. Sumunod tayo sa ating mga magulang, sa ating mga tahanan. Makipagkaisa ka. Magtiklop ka ng iyong mga hinigaan. Maghugas ka ng iyong mga pinagkainan. Maglinis ka ng iyong kwarto. Sumabay ka sa paglalaba ng iyong mga mahal sa buhay o ng iyong magulang. Sumabay ka sa pananalangin. Maging happy family ang bawat isa. Di ba ho? Sa church, sumunod ka sa pastor mo. Sumunod ka sa pari. Sumunod ka sa ministro mo. Sumunod ka sa spiritual leader mo. At yun ay ginagawa mo para sa Diyos. At makikita mo, mapapanatag ka. Bibiyayaan ka ng Panginoon. Ibibless ka ng Panginoon. Sa mga sandaling ito, ano man ang mangyari sa buhay natin, hanggat sumusunod tayo. Hindi yung, ito ba'y kalooban ng Diyos? Maling tanong. Ang tamang tanong, paano ako tumugon at humarap pagdating ng pagsubok na ito? Tiwala sa Panginoon. Pumanatag sa Diyos. Sandaling ito, mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan at mga kaibigan ko sa Facebook, pagpalain tayo ng Diyos. At alam ko na may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Dumating na naman po tayo sa pananalangin at ako po'y naniniwala. Walang mahirap sa Diyos na hindi niya kayang gawin para sa iyo. Ang lahat ay kaya niyang gawin. Walang mahirap sa Kanya. Kung tunay tayong lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba sa Kanya, taos puso ang iyong paglapit. Hindi kung saan-saan pumupunta habang nanunood. Nag-react at mag-react ka, pagsigawan mo sa tao, sa mundo. Paano humarap sa bagyo ng buhay, sa bagyo ng pagsubok, suliranin, pang-relasyon, pang-ekonomiya, o pang-emosyon. Ito po ang kasagutan.
magtiwala sa Diyos. Huwag kalilimutan na kasama natin at napakalapit sa atin ang Panginoon. Glory be to God. Kaya anuman ang inyong mga pangangailangan sa oras na ito, pangangailangan pinansyal, pang-araw-araw na pangangailangan, pangonsumo dahil kayo po'y nasa ating mga tahanan, kalusugan, may ubo, may sipon, may lagnat, may trangkaso, kabado ka na, dahil baka ikaw ay mayroon na, may symptoms, no, ang Diyos ay nagpapagaling. I will pray for you, and God will heal you. Pagagaling ka ng Diyos, manampalataya ka sa Kanya, magtiwala ka, napakalapit ng Diyos sa puso mo. Sabi po ng Revelation chapter 3 verse 20, kumakatok ako sa pintuan ng inyong puso at ang sino mang magbubukas nito ay papasok ako at magkasalo kaming kakain. Sasamahan ka ng Panginoon. Glory be to God. Sasamahan ka ng Diyos. Papasukin mo si Jesus sa pintuan ng buhay mo. Papasukin mo si Jesus sa pintuan ng negosyo mo, sa loob ng bahay mo. Papasukin mo si Jesus sa loob ng pamilya mo. Papasukin mo si Jesus sa loob ng trabaho mo. And God will promote you. God will restore you. God will heal you. Pagagalingin ka ng Panginoon. God will prosper you. Pasasaganain ka ng Panginoon. If you believe, you shall receive by the power of the Lord. Not by me, but by God. Hallelujah. Kaya sa mga sandaling ito, itaas mo ang iyong mga kamay sa Panginoon and I will pray for you. Panalangin po tayo at sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng Panginoon mula sa Diyos ng pagtanggap. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, ako po ay nananampalataya sa iyo. Sa buhay ko, sa negosyo ko na ibinigay mo sa akin, kinikilala ko na ang negosyo, trabaho ko at ang pamilya ay galing sa iyo. Kaya sa oras na ito, pumasok ka po sa buhay ko. Pumasok ka po sa trabaho ko. Pumasok ka po sa negosyo na aking pong ginagawa. Pumasok ka po sa pamilya ko. Maghari ka po sa buhay namin. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng buhay ko. Iligtas mo rin ang negosyo ko sa pangalan ni Kristo Jesus na aking Panginoon, Hari at tagapagligtas. Amen and Amen. Ako na lamang po ang mananalangin para sa iyo. Panginoon, lahat ng sumunod at lahat ng nakasubaybay, Panginoon, sa programang ito at sa gawain ito, tinig ng pananampalataya at pag-asa. Tulungan mo ang bawat isa. Sakluluhan po ninyo ang mga walang makain. Panginoon, hipuin mo po ang aming pong mga kababayang mayroon po na mga maiko-contribute. Hipuin mo po ang aming pong mga aming gobyerno, ang aming mga mayor, na sila po ay sumaklolo, Panginoon, sa mga kababayan namin walang-wala na. Sumaklolo ang mga barangay officials, yung pong mga tao, Panginoon, na talagang nangangailangan. Katagpuin po ninyo ang bawat isa. Pagalingin mo po ang bawat isang may karamdaman. Ang mga tinamaan ay pagalingin mo po. Gayon din po, Panginoon, ang aming po mga frontliner. Muli at muli po, idinadalangin po namin sila sa inyo. Sila po ay inyong hawakan at ingatan na huwag silang mahawa ng COVID-19. Proteksyonan mo po sila at pagpalain. At kung sila man po ay nahawa na, dakilang manggagamot po kayo. Doktor ng mga doktor. Hallelujah. Kaya Panginoon, gayon din ang mga hindi pa nahawahan, Panginoon, ay kuberan mo ng iyong precious blood. Ang banal mong dugo ang siyang kumober sa aming lahat. Maging sa mga nasa mga isla, sa mga syudad, sa mga squatter, sa mga matataong lugar, sa mga subdivision,
Ang lahat, Panginoon, ingatan po ninyo. Maging ang aming mga namiminuno sa aming bayan, mula sa aming presidente, hanggang sa pinakamababang antas ng pamumuno sa barangay level. Kayo, maging, Panginoon o Diyos, ang mga men in uniform, ang lahat ng mga tao sa Pilipinas in particular, ang mga kababayan sa ibang bansa, kayo po ang mag-ingat sa kanila, magpala at magbigay ng proteksyon, maging sa iba't ibang mga bansa. Sila po, o Diyos, mga presidente ng iba't ibang bansa, ay bigyan mo rin po ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po, ang bansang Israel, ay ingatan mo rin po, pagpalain po ninyo ang bansang Israel. Ingatan mo rin po ang bansang Amerika. Kayo ang kumilos, Panginoon, o Diyos. Salamat po, at lahat ng bansa sa aming pong kontinent at sa lahat ng bansa sa mundo, kayo po ang mag-ingat at patuloy na kilalanin ka bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng bawat bansa, bawat pamilya, bawat bayan at bawat individual. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo po ang TJFM family. Ingatan mo po ang kanilang pamilya at lahat ng mga nakasubay. Kayo po ang kumilos at gumalaw at mag-ingat at magpala. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Nawa ay napagpala kayo ng mensahe ng Panginoon. At anuman ang inyo pong mga comment, anuman ang inyo pong mga suggestion, mangyari lamang po na mag-comment po kayo sa ating Facebook at sa ating pong live stream, shout out, at mag-react po kayo at ipasa pa sa iba. Maraming salamat at nawa po ay matapos na ang atin pong first time na nararanasan ngayon sa mundo ang problema natin o ang bagyo ng COVID-19. At salamat at huwag po tayong bibitaw. Ang Diyos po ay mahabaging Diyos. Huwag kayong bibitaw. Manalangin, mag-ingat. Anuman ang mangyari, may Diyos tayong masasandalan. May Diyos tayong maasahan. Patuloy po tayong mag-alab sa pananampalataya at paglilingkod sa ating Diyos. Wala nang iba pa. Ang Diyos lamang ang ating maasahan. Maraming salamat po. Muli, sa darating na Biyernes, makita-kita po tayo. Alas 4 pa rin po, dito rin po sa Himpinan. Maraming salamat and God bless you more. TJFM family, maraming salamat sa inyo lahat. Amen and Amen.